morning mga bok. I'm here again. And for today's video, susubukan natin mag-commute from dito sa bahay going to work. At marami nagtatanong kung pwede daw bang ipang daily si CX6R. Okay, hirap lang. Apa na nakalimutan. And then let's go. So the question is, pwede daw bang ipang daily commute si CX6R from work to home, or rather from home to work and vice versa? So pwede nga ba? So para sa akin is hindi siya wise para gamitin or pan daily. Bakit? Kasi yung gas consumption niya is depende kung paano yung throttle hobby mo. Kung rat-rat ka ng rat-rat, ako kasi minsan naabot ako 9 kilometers per liter. Pero kung normal driving ka naman, like for example chill ride ka lang, so kung yung pinaka chill ride ko parang umabot yata ng parang 15 liters. So depende pa rin sa inyo kung paano nyo siya i-handle yung gas consumption nyo, no? So depende sa inyo yan. Pero for me, kung magde-daily ka, like for instance like this kind of weather, okay siya kung medyo makulimlim. Tapos papasok ka, tapos uwi ka medyo makulimlim na rin sa hapon. Kasi yung mga nitong type ng mga motor is talagang, lalo na pag na-reach niya yung temperature na mag-start na yung fan niya, is talagang napakainit niya. So syempre kung ikaw is like office work ka, tapos pande-daily, well, although pwede naman, pero syempre kung ikaw is office work ka, tapos pande-daily mo to, pagpasok mo pa lang is haggard ka na kasi pawis. So kailangan mo pa magdala ng extra shirt, mga ganun. So subjective yun eh. Yung sa mga nagtatanong ko, pwede ba ibang daily to? So yun na nga yung una, yung gas consumption. Medyo mataas yung gas consumption. Compare mo naman talaga pag magkokotse ka. Kasi syempre mas, para sa akin yung BS ko mas tipid pa rin ang consumption nun kesa dito. And plus naka-aircon ka pa. Pero kasi syempre may mga tao na mas prefer nila yung hampas ng hangin sa katawan, sa helmet, rather than to sit inside your car with the air conditioning. So yun, kaya ako sinasabing subjective talaga yung pagtatanong or yung mga nagtatanong kung okay ba ipan-daily ang CX6R. Sa mga baguhan, yung body position naman tayo sa mga baguhan nagmomotor, nagbi-big bike, hindi ko siya marirecommend. Like for example, babiyahe ka ng mga, let's say 40 kilometers per day, 40 kilometers ang babiyahe mo, tapos ganito yung riding position mo, napaka-aggressive. So syempre kung papunta, pabalik, a total of 80 kilometers plus traffic pa. So talagang pagod ka, papunta ka pa lang, pagod ka na, uwi ka, pagod ka. So better to use your car talaga. Kung bago ka pala na motor, tapos na tipuhan mo, or you fall in love with this kind of bike, so talagang magsasacrifice ka ng comfort dito. Tapos dagdagan mo pa ng matagtag na kalsada, yung full body position mo is aggressive na, tapos dagdagan mo pa ng kalsadang matagtag, is talagang doble or triple yung pagod na mararamdaman mo compare kung ibang bike o ibang type ng bike ang gagamitin mo. Actually mas komportable pa talaga in all aspect yung ADB 160 pang commute.
So highly recommended yung ADV 160 kung gusto niyo pampasok sa trabaho everyday. So napaka gaan gamitin, napaka nimble ng bike, napaka responsive din ng engine kasi 160. Pero kung gusto mo naman na occasionally gagamit ka ng ng big bike, tapos gusto mo naman itong gamitin itong 6R, pwede rin naman. Kaya nga lang, ang sinasabi ko is, like for example, mainit na yung panahon, naka 6R ka, pag bumuga yung hangin ito, sapul talaga yung binti mo. Ngayon, pag mistap pa to, pa-under yung fan ang buga nun sa legs mo din. So dagdag init, dagdag stress sa rider. And then yung body position nga niya, you have to consider also the things that you are bringing. Like kung may laptop ka sa bag, since sports bike to, so wala kang malalagyan na mga panniers, mga top box, except dun sa backpack na dala mo or sa leg bag, di ba? So yung weight ng the weight of the things that you're going to bring is nasa inyo pa rin, nasa rider pa rin ang magfo-fall. So dagdag stress din yun sa rider. Dahil nga yung weight ng mga gamit mo na dadalhin sa trabaho is bit-bit mo rin sa'yo, nasa plus weight yun sa mo, sa katawan. So syempre plus dagdag mo pa yung dagdag mo pa yung aggressive position mo dito sa bike. Sama-sama na siya. Stress talaga as a rider. Kaya kung ikaw yung rider na papasok sa trabaho tapos lagi may dalang maraming gamit, maraming bitbit, may iPad, may laptop, tapos meron ka pang baon, tapos araw-araw mo gagamitin, talagang mapapaisip ka Mapapaisip ka ba kung magbabasa lang ba ako? Mapapaisip ka kung kung magkakotse na lang ba ako? Or small CC na lang ba? Underbone, scooter na lang ba gamitin ko? Talagang mapapaisip ka na ibang option kung talagang marami kang laging dala. Tsaka yung suspension nito is talagang, syempre kung race bike to, kagaya ng mga sports bike, yung suspension niya is hindi ganoon kaganda. I mean, mas matagtag siya or mas matigas siya compare mo dun sa mga ibang klaseng big bike, like for example yung mga adventure bike, mga sports touring. So yung suspension nito is talagang mapapansin mo napakatigas. Tsaka kung meron kang mga kailangang isabay or yung misis mo, for instance, sabay mo sa trabaho or along the way kailangan mo siyang i-drop, so mahihirapan kayo pareho kung ganito yung klaseng motor ang gamit mo. So sa akin personally, kung all those things that you have to consider is nandun sa mga sinabi ko, is siguro if you have another option, you can use your scooter or your car pa-commute papunta sa trabaho is better. Kasi syempre pagpasok natin sa trabaho kailangan fresh, tsaka hindi tayo stress kasi papasok ka pa lang pagod ka na, di ba? So ano pa yung isang buong araw kang magtatrabaho pa, and then pag uwi mo pagod ka na sa papunta, pagod ka pa sa trabaho, tapos pag uwi mo pagod ka ulit, di ba? Pero syempre subjective nga yun, like what I'm saying, na on other rider, ibang happiness ang binibigay ng, not specifically sports bike only, but all kinds of motorcycle. Basta gusto mo yung ginagawa mo, basta gusto mo yung pagmumotor, mahal na mahal mo yung pagmumotor, siyempre walang pagod na mararamdaman. Sabi nga nila, it's not about the miles per liter, it's about smile per liter. So yun. So kung masaya ka naman sa ginagawa mo, why not, di ba? Pero yun, nasabi ko na yung mga kailangan nyo malaman. So ang advantage is syempre nakamotor, kahit naman anong klaseng motor.
Any types of motorcycle will do. Siyempre, mas mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo kasi nga siyempre mas makakasingit ka ng maayos kasi mas maliit yung motor mo, pero you do it in the safest way as possible. So wag tayo magkakamote sa kalsada. So kung madadaan ka man sa traffic, siguro ang pinaka-advantage mo is makakalusot ka pa rin kahit na naka-stop na sila. At least ikaw dire-diretso ka pa rin. Dire-diretso ka pa rin sa pupuntahan mo kahit na medyo naka-stop na or ang traffic na yung area, no? Gas naman, hindi ko naman masasabing advantage yung lalo na ganito inline. Siguro in other kinds of or types of motorcycle like yung mga scooters or yung ibang types ng motorcycle na yung mga parallel twin, mga ganun. Pero yung pag inline 4 kasi expect mo na yan na yung consumption niya is medyo mataas talaga kasi nga 4 na piston, di ba? Plus kung like ganito pa yung gagamitin mo, 600cc, lalo na yung liter bike, mga litro, di ba? So mas malakas sa gas yun. Ayun na lang yung comparison, yung itong motor na to kaysa dun sa Vios ko. And then dalawa pa kayo makakasakay, naka-aircon pa kayo, di ba? Ibang comfort na bibigay ng kotse kahit anong sabihin mo. Pero ibang saya naman talaga pag nakasakay ka sa motor. Yun lang yung masasabi ko dun. Normal driving mode lang tayo. So maaga pa rin tayo kahit medyo late na tayo umalis. So sa mga nagtatanong kung sulit ba, sulit? Hindi ko masasabing sulit kasi nga gasoline wise is compared dun sa Vios ko is mas magastos pa to or mas malakas ang consumption nito. Sa pagod, syempre kapag after a long day, at the end of the day, ang hinahanap pa rin talaga ng katawan mo is makapagpahinga, makapag-relax. So kung araw-araw is papasok pa lang, pagod ka na hanggang pag-uwi, so syempre hindi ka makakapag-perform ng mabuti or maayos sa trabaho mo. So ayun lang. Sana nasagot ko yung ibang tanong nyo. Kung may mga ibang tanong pa kayo, please leave at the comment section. Hanggang sa muli, always share the road. Rock on.